Exodo 35. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayo magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan." Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Ito ang iniuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, gayon din ng pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing. Lahat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainap, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pectoral na pinakapunong pari. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaban ng tipan at mga pasanan nito, gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kurtinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng mga tukod pati ng kurtina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing, ng mamamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin sa pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pari. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanilang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ubi at pula, ng telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba naman ay naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ubi at pula, gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at sa pectoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis na pantalaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya kay Moises. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Siya ay pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak,
na mula sa lipin ni Dan ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila ay binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang mga habi at ng mga habi ng lanang asul, kulay ubi at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain.